channel, mga katropa. Ito po yung antenna natin na TP-Link 300 Mbps wireless outdoor antenna. Gagawin po natin ito as access point. Ito po yung model niya, EEP110 outdoor, mga katropa. Ito na po yung antenna po natin. Ito po yung cord niya, ito po yung adapter natin. Kukunik po natin tong dalawang antenna niya. 360 degrees po ang distribution natin nito sa Wi-Fi. Meron po tayong dalawang UTP wire na gagamitin. Ito po para po sa pag-configure po natin itong antenna. Gamit po tayo ng laptop or desktop computer. Pero bago po ang lahat, kung baguhan po kayo sa aking channel, please like, share, and hit the subscribe button and click the bell all para ma-notify po kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial. Connect po natin tong isang UTP wire dito po sa PoE. Ayan po, connect natin. Connect po natin dito sa antenna. Ayan. Tapos balik po natin yung takip. Ayan. Ito naman pong isang UTP wire natin. Dito po natin i-connect itong kabilang dulo sa connect po natin dito sa LAN port. Tapos yung kabilang dulo niya, ito na po yung i-connect natin doon sa LAN port ng computer natin or laptop po natin. Para lang po ito sa mga baguhan, para sa mga may idea na po, alam na po natin kung paano natin i-set up itong PoE adapter niya papunta sa antenna. Ang gagawin po natin dito sa as access point, para po gagamitin po natin ito sa Piso Wi-Fi window machine or Piso Wi-Fi hotspot. Pero kung gagamitin nyo naman po ito sa personal lang po, hindi po pang business, lagyan nyo lang po ng password para kayo lang po makakunik. Configure na po tayo. A few moments later. Una po natin gagawin, mga katropa, as usual, open po natin itong browser po natin, TP-Link eep.net. Pag hindi po tayo makapag-login nito, ayan, gagamitin po natin yung default IP ng TP-Link na 192.168.0.254. Saan po natin makita yung default IP address ng TP-Link, pwede nyo po i-search din dito sa Google browser po natin. Enter po natin ang default IP address ng antenna po natin, 192.168.0.254. Click enter. Ayan po yung antenna natin, TP-Link. Enter po tayo ng default username, admin. Yung password po nito, pag naka-default pa po, admin lang din po. Ngayon, na personalize na po natin. Enter ko po yung password. Ayan. Dito na po tayo sa pinaka-dashboard talaga ng antenna po natin. Click po natin dito sa wireless. Ayan po. Kung napansin po natin, dito na po tayo sa wireless settings. Ito pong wireless 2.4 GHz wireless radio dapat po naka-enable. Ayan po. Then click po natin save. Tapos dito naman po sa SSID, ito po yung default SSID ng antenna po natin, TP-Link 2.4 GHz. Kung gusto na po natin i-edit, click lang po natin dito. Dito po tayo mag-i-edit. Ayan po. Tutorial po natin ngayon. Hindi na po tayo mag-i-edit para mapabilis po tayo at saka para po ito po yung tandaan natin mamaya pagkatapos ng configuration po natin, i-test po natin ito sa mobile phone. Ito po yung lalabas mamaya doon sa mobile phone po natin kung successful po ba yung configuration natin sa Piso Wi-Fi access point. Nasa sa inyo na po yan kung papalitan nyo po ng pangalan. Tapos SSID broadcast dapat enable po para makikita po to sa mga Wi-Fi gadgets ng mga customer po natin. Po sa security mode, wala po tayong ilalagay dahil gagamitin po natin to sa Bindu Wi-Fi machine or sa Piso Wi-Fi bot share code po natin. Dito po sa rate limit, mga katropa, wala po tayong ilalagay na rate limit dahil
Sa window machine po natin, mayroon na po tayong nilalagay na rate limit ng per client mga katropa, kaya hindi na po natin to lalagyan. Click lang po natin na okay. Nandito na po tayo sa wireless advanced settings. Dito po sa wireless advanced settings, kung sa wireless mode, naka 802.11 BGN mix. Hindi pa po to easy. Kaya kung napansin po natin dito sa channel width, 20/40. Kasi kung check po natin, 20 at saka 40 MHz po yung nandito lang po na channel width niya. Lagay lang po natin 20/40. Dito po sa channel frequency po natin, may pipilian po tayo, simula po ng auto, may pipilian po tayo ng 1 hanggang 11. Nasa sa inyo na po yan kung ano po yung channel yung pipiliin nyo. Pwede nyo po gamitan ng Wi-Fi analyzer, kagaya po nandyan po sa video, para makita po natin kung ano po yung channel na hindi po gaanong traffic or wala pong gaanong gumagamit. Pero kadalasan po yung ginagamit ko po sa mga Wi-Fi outdoor antenna 1, 6 at saka 11, dahil ito lang po yung channel na hindi nag-o-overlap. Kasi pag naka-auto po, kusa po maglipat-lipat po yung antenna natin, dyan po magkakaroon, minsan magdi-disconnect po yung client po natin. Pipiliin ko lang po channel 1, ayan po, tapos TX power 22, then click save para mapabilis po tayo. Mayroon na po tayo advanced settings sa wireless. Dito naman po sa load balance, wala pa po tayong gagalawin dyan. Kung napansin nyo po, yung portal, wala pa po tayong gagalawin dito sa portal. Sa susunod na video, doon po natin to gagawin pag gagawa po tayo ng voucher code po dito sa ipiling natin. Gamit na po yung Umada controller mga katropa. Sa bilan, wala po tayong gagalawin. Sa Mac filter at saka dito po sa scheduler, mag-enable lang po kayo kung mag-assign po kayo ng antenna nyo na re-reset po siya kung anong oras. Kung halimbawa madaling araw po kayo magsiset na magre-reset po yung antenna po natin mga katropa. Pero sa demo natin, wala po tayong gagalawin. Tapos dito na po tayo sa management. Ayan po. Dito po sa IP settings, pwede po to gagamitin ng dynamic, pwede rin po naka-dynamic po tayo, or pwede din po natin gagamitin yung static mga katropa. Dito po natin pwede palitan po itong IP address, kung ano po yung gusto yung IP address. Hindi po magko-complex sa iba nyo po mga antenna or iba po yung mga router. Sa tutorial ko po mga katropa, hindi ko na po babaguhin para mapabilis po tayo. Tapos lagay po tayo ng primary DNS 8.8.8 tsaka 8.8.4.4 po natin save. Dito po sa system log, wala na po tayong gagalawin. Dito sa web browser, wala tayong gagalawin. Sa management access, wala po tayong gagalawin. Sa Mac filter authentication. Dito po sa system, mga katropa, yung old username natin, yung admin, pwede nyo pong personalize. Tapos yung password, ipi-personalize nyo po para makapag-access po tayo sa antenna po natin. Tapos na po yung configuration natin para mapabilis po tayo. Actual testing na po tayo sa mobile phone kung successful po yung configuration natin. Log out na po tayo. A few moments later. Sundan niyo pong video. Katatapos lang po natin sa configuration nito as access point mga kayan. May ilaw na po siya kasi kinonek na po natin yung adapter niya doon sa direct current. Yung PoE UTP natin, papunta na po natin dito sa antenna. Ito po yung nanggagaling sa source po natin ng Piso Wi-Fi hotspot. MikroTik router po yung gamit natin. Kung gumagamit po kayo ng Piso Wi-Fi window machine, ito po yung nanggagaling doon sa LAN port nyo mga katropa. Kung marami naman po kayong i-access point or EP, normal po tayo, gagamit po tayo ng switch hub. Kukonek na po natin to dito sa LAN port. Ayan po, para actual na po natin i-test dito sa mobile phone kung gagana na po ba yung ginawa nating configuration as access point.
Ayan po, may ilaw na po tayo. Open po natin yung Wi-Fi dito sa mobile phone. Click po natin tong Wi-Fi. Ayan, turn on po natin. Kung lalabas po ba yung TP-Link mga katropa na SSID. Default lang po yung SSID po natin ginamit. Kaya ito po yung TP-Link _ 2.4 GHz. Connected na po tayo. Check po natin yung sign in niya. Ayan po. Click po natin yung sign in kung lalabas po ba yung login page po natin ng portal ng Piso Wi-Fi Hotspot Voucher. Ayan po. Ayan mga katropa peps, 100% po successful po tayo sa configuration po natin dito sa TP-Link pong Wi-Fi access point. Try po natin mag-login ng isang voucher code na 1 hour. Malakas po ba yung connection ng antenna po natin. Enter po natin itong voucher code na 1 hour lang po, 5 pesos. Click po natin login. Ayan na po. Ayan, connected na tayo sa internet. Punta po tayo sa YouTube kung mayroon na po talaga tayong internet connection. Mayroon na po tayong internet connection. Ayan po. Bawasan lang po natin yung sounds para hindi po tayo makaka-problema po. Ayan po. Sana nasundan nyo po yung video po natin. Successful po tayo sa ginawa po natin mga katropa peps. Maraming salamat sa panonood. See you guys and God bless.